ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa mundo, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang tekongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, wika niya, kung ibig mo ninyo, ako'y ninyo mapagagaling. Hindi po siya ni Jesus at sinabi, ibig mo, gumaling ka, at pagkakay, nawala ang kanyang keto. Huwag mo itong sasabihin kanino ka, bibig ni Jesus. Pumunta ka at pasuri sa saserdote. Pagkatapos, maghanap ka ng aking iniutos ni Moises bilang patutuo sa mga tao na magaling ka. Ang mabuting balita ng Panginoon. Tinuturi ka namin, Panginoon, sa Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Nasaan po ang mga miyembro na nalagay Dr. Sibera, Inos, nasaan siya? Dalawa na lang kayo? Ha? Diyan kayo mag-isima? Anong pupulingan? Diba, may isa tayo? Alin ang mahalaga? Gusto kong isa? Isa. Lagi ko pong pinaalalahan kasi yung mga lalakay mo na nag-aniversaryo, parang ano bang matututunan natin kung taon-taon na nagsiselebrate lang tayo, tapos mismo mga bigoto wala sa misa. And binibigyan natin ng higit sa pag-ibigosyon ay yung tayo mo ay nakasentro sa banal ng misa. Nasa si Faye. Opo dyan. At kayong aligaga sa mga kung ano-ano mga dapat rin bago ng misa. Okay? Asa kayo dito. Nalalo ha? Aso. Tapos mamaya sa pasahin sila. Wala, misa lang ko yung kaya. Ay, kasi gusto natin ituwid, no? At least, matutunan natin lalo yung mga pagkataan sa tamang direksyon ng pag-ibigosyon. Kasi maraming dito, hindi na po dito. Yung mga kapag-ibigosyon dito sa paligid, ng parokya, at asalan lang ng asalan. Pero hindi naman nakakalaman sa Evangelio. Kaya magandang bawa po itong paalala sa atin ngayong ika-15 taon na, no? Di ba lang pag-beses ko naman lalo kasi yung pangatlo, pang-anim na, no? Pang-anim na. Dati madami, tatatlo na lang kayo, no? Marami magpasok. Pasok din na. Sabi mahalaga po, no? Unti-unti ay napapalagin natin ang aming pag-ibigosyon sa buong Jesus Nazareno. At maunawaan natin kung ano ang dapat natin natututunan na pagkilos o kaya naman yung ating ugali. Kasi baka marami pa rin sa atin. At sa totoo naman po, marami na ang tingin po sa imahe ng Nazareno ay may magic. Ang tingin sa imahe ng Nazareno, kapag umaw ka, kapag unas ka, tapos ipupunas mo, gagawin ka na. Pero totoo naman po yan na marami na talaga malapit sa buong Nazareno ang napagaling. Dahil, katulad ng ketongin, ito yung dapat natin pagdahin. Yung ketongin, lumapit kay Jesus, lumuhod. Eh, ang keto, di ba, nakakahawa yan. Katulad yan ng COVID. No, wala kang gamot doon, kaya wala nang pag-asa ang isang taong may keto. Iintayin ka na lang ang araw ng pagkakayan. Pero matindi yun, kasi unti-unti, malalaglag yung makakita ng mukha mo, ng kamay mo, paglantas mo ka, wala, iintayin mo lang ng mga malalaglag ka
makataboy ka, ilalabas ka sa barangay o doon sa lugar niyo sa nakaka. Pero marahil narinig ng Betongin ang pagdating ni Jesus kung kaya nabuhayan siya ng pag-asa. Kung may pag-asa pa. Pero paano yan? Hindi siya pwedeng lapitan, hindi siya pwedeng lumapit doon sa karamihan kasi baka makahawa siya. Pero kahit ganun po ang kulturan po, yan po ay hindi naging hadlang kay Jesus para pakinggan yung request ng Betongin. Kaya sabi ba ng Betongin, lumapit kay Jesus, Panginoon, kung ibig po ninyo. Kung ibig po ninyo. Kaya paano magbukas sa kanyang kaisipan na o pwedeng ibigay, o pwedeng hindi. O pwedeng magaling siya, o pwedeng hindi rin. At yun yung kailangan na makita namin sa ating mga sarili. Kapag lumalapit tayo sa Nazareno, handa pa tayong tanggapin kung ano ang tugon ng Diyos sa panalangin natin o sadya kapag lumapit tayo sa Nazareno kung nagkasal tayo, automatic dapat ibigay ng Diyos. Kaya pag hindi ibigay ng Diyos, ay, hindi naman totoo yan. Pag ibigay ng Diyos, ang nasasabi natin, napakabait ng Diyos sa akin. Kapag hindi naman ibigay, ay, walang kwenta. Tayo ng lapit, tayo ng hawak, posisyon tayo ng posisyon, pero bukas pa ang ating kalungkutan sa kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Baka lang, no? Hindi ko pinagagaling kasi may plano ang Diyos sa iyo. Pero kapag hindi ka pa pinagaling, ano ba? Tatampo ka na ng lupusan, mamumuhay ka na sa kalungkutan, yung may sakit ka, kaya nga nakasimangot ka lagi, mainit ang ulo mo kasi may sakit ka. Ganun na ba magiging pag-ugali natin? O gagawa ka natin ang pakunawa at susubukan natin alamin kung ano ang dahilan ng Diyos, kung bakit ka may arthritis, bakit ka may luma, bakit ka may cancer, bakit ka may sakit mo. Ha? High blood. Alam niyo naman ang sagot kung bakit kayo high blood, di ba? Tapos tayo sa parang, ano yun, pinabayaan ako ng Panginoon, sila nagpabayaan talaga. Dati, di ba, nung panahon ng COVID, easy na tayo, kung walang COVID, hindi tayo susunod sa pangkol. Pag nagka-COVID na, ay, Lord, pinabayaan mo ako. Hindi ba nagsabi mo ako isa? Hindi ba nagsabi mo ng AK ng Kings? Hindi na barangay, DOH. Hindi barangay, para hindi mabungkis. Ano ba yung mga tinitake? Di ba chemicals? O, pag chemicals, di ba gasol? O, pag meron ng gasol sa katawan, saan pupunta? Breast cancer. Tapos, lalapit tayo sa Diyos, pinababayaan mo ko. Ako na tayo, di ba? Madalas tayo nagtatang po sa Diyos. Pero hindi natin nakikita, no, na ayaw unang-una sumuhay sa mga utos ng Diyos. Kaya tayo nagkakasakit. Saan mo na, no? At kung kasalanan mo, nagmulusan ang anak mo. Kasi may epekto eh. May epekto ang kasalanan na ginagawa natin sa mga tao sa paligid natin. Dito, sa barangay nyo, no? Sabi ko, no? Pero kayo ang pumili kung sino ang maglilipad sa inyong barangay. Kung okay ang barangay nyo, isa lang. Kung hindi okay ang barangay nyo, ayun yan.
pag-iisipan natin sa Diyos. Ayun. Pero natin tayo sa Nazareno na may pagkakabumbaba. Hindi na may pagkakataas na, O Lord, bigay mo sa akin ito kasi deboto mo ko, ha? O Lord, nagsisimba ako, kaya dapat ibigay mo ito sa akin. Ito pagmamataas yun. Kailangan makita ng buong Nazareno kung tayo ba talaga ay nagpapabumbaba. Kaya hindi natin yan. Huwag natin natin yan na may sakit tayo, kaya lang tayo nakasimangon. Kaya naman mga parang sabihin mo. Kung muli ikakailan na wala kang pera, kaya mainit ang ulo mo. Kakatanggap mo lang ng ayuda. Pero ba kayo tumalang? Pero ba kayo? Ha? Wala kayo, no? Pero lagi yung wala. Lagi yung boss, di ba, no? Alam mo, ginagawa, ginagawa, ginagawa. Pagkakatanggap ng biyaya, may salamat sa Diyos, wala eh. Pero parang yung ayuda, yung 40s, yung tawag ko. 40s, ay, Christmas. Ice. Buying assistance. Diba naman yung assistance? Tutupan pa, may tutupan pa. Nadalasan lang yung parang gusto lang natin, talagang na ito, ayaw natin yung magtrabaho. Ang sabi natin, talaga, ang paglilig sa marami, hindi mo ito. Ito na yun. Ay, alam mo, wala kang promoter mo. Pero yung mas may tagal mo, tumanggap ka, tapos nagtrabaho ka, ibig sabihin yung bunga, kaysa itong sa asal lang, kaysa yung binilan, hindi aasal sa talaga niya. Kapag nakatanggap ng bihan, magpasalamat at umas ka, lahat ng kaya, kung gagawin mo sa akin. Pagkatanggap ng tumat, okay ka ka, di ba? Pagkatanggap ng tumat, bingo ka ka. Ayan. Tapos eh, kakamain mo ako, nalalunin mo ako yun. Hindi tayo pwede maging ganon ang pagbukaan natin habang nag-iibus yun tayo sa Nazareno. Hindi na kukulang ang Nazareno. At simple nga lang, diba? Walang palitoy-ito. Kapag may pagpapakumbaba sa iyong puso at lumapit ka sa Nazareno, Lord, kung ibig mo, at sasabihin ka, sige, gusto ko. Hindi. Wala na itong kondisyon. Malipat mo sa ayusin mo muna. Tumunod ka na doon sa alintungkunin kung paano mga. Iisip mo pagdating ng araw, ha? Kayo ang ayaw tumigil sa bisyo. Kung nasira ang inyong mga bahaga, ay ba nagkagawin sa kayo? Sakit na. Napilitan na tumigil. Kaya ito ba ang devotion natin sa ating pagbuhay, sa ating pagbubuhay. Kasi kung okay ba yan, wala. Hindi visual din ang ating devotion. 15 years, 15 years, at natin tayo naman kung paano kumilos ang Nazareno. Kahit kailan, hindi nagpabaya ang Nazareno. Ako, may puso, ibang ako. Kasi naman natin ang buhay. Sintihan nila ang buhay. Kasi, mga naman, wala talaga ko. Wala, ano kong police, wala kong assistance. Pero ngayon, meron pa rin lahat. Meron pa
natin. Kinabuhin ka lang, lumalo ka. Eh ngayon, meron. Ano masaya ang buhay? Mas meron lang. Panginoon, ayawanin mo. Wala kami mga sinusin. Asa kami mga sinusin kasi. Bakit gusto niyo pang lumawan? Wala kayo na yan. Enjoy mo ang buhay nyo. Pamihira yan. Ayaw nyo ang buhay nyo. Ayaw naman, after nyo, nag-relax na. Ayaw tumigil. Wala kayo wala. Ayaw pa rin. Hindi na sa paturuan. Paturuan nyo, umasa na. Kaya natin makikita yung bahagi ng tulong. Kasi kung kayo, nabuhay kayo, ngayon mo lang na sila, magsumikap sila. Kayo mag-relax na. Dapat kayong tumigil. Mag-relax na kayo. Gusto nyo pang iwaman eh. Mamumukdera na rin yung mga iwanan dito sa yaman ko. Naaway-away eh. Magiging busy kayo marami ito sa pagbiling ng mga away-away ng lupa, kwarto. Away-away ito sa property, hindi naman ito. Hindi mo talaga